Paano natin malalaman kung modus ang practical exam na ginagawa mo? Number 1, walang interview, tapos binigyan ka na agad ng practical exam, 'no? Agad-agad, gawin mo na ito, kailangan na namin yung practical exam mo. Dun pa lang magdududa ka na kung talagang practical exam yung hinihingi nila. Practical exam lang ba talaga yun o totoong project yun? Nakakapagduda yun 'no, sa isang application process, meron tayong tinatawag na initial screening. Hindi ka agad magpa-practical exam unless pumasa ka sa initial screening. 'Pag walang initial screening, walang initial interview, mas mataas yung chance na yung practical exam na ginagawa mo ay scam or modus. Nagpapalibre lang ng gawa yan. Number 2, ang details or yung copy ng ginagawa mong practical exam ay mataas yung chance na tunay ito or totoo. Hindi siya placeholder text. Doon sa mga veterans na gumagawa ng design, meron tayong tinatawag na placeholder text, no? Hindi siya totoong copy or hindi siya totoong article or context ng ginagawa mong design. Pag nakita mo doon, binusisi mo maigi, nakita mo kung product ba yan or event post or webinars or social media posting or advertisement, parang totoong-totoo siya, no? Parang ready to print, ready to post, or ready to publish na yung ginagawa mo. Malalaman mo yung baya dun sa article, no? Or dun sa copy. Number 3, gusto ng company or yung hiring institution na yung ipapasa mo ay layered file. It means hindi siya naka-flatten, no? Para doon sa mga baguhan, pag sinabing layered file or layered documents, ibig sabihin naka-preserve siya for editing, for alteration. So just in case na meron silang gustong i-edit, madali nilang itong i-alter. So kung yung hiring institution or company na ina-applyan ninyo, layered file yung hinihingi, mataas din yung chance na baka scam ito or modus. Number 4, ayaw magpalagay ng watermark. Gusto nila yung design na ibibigay mo ay walang watermark. Pwede mo namang ilagay doon sa watermark mo for viewing purposes only. No, wala namang masama doon eh. Just to protect your design or your idea. Meron akong stories na narinig sa mga nagko-comment at nag-message sa page ko na nakaranas ng ganyan. Talagang may nangyayaring ganito. Talagang pinapatanggal nila yung watermark. Bakit? Bakit mo pinapatanggal? So yun, ilan lang to sa mga senyales na baka modus or scam yung practical exam na ginagawa mo. Wala namang masama kung malalaman natin to, mga experiences natin, para sa awareness ng mga fresh grads, newbies, or beginners, sa mga career shifters na gustong maging graphic designers or graphic artists. Sana nakatulong ito. Thank you for watching and I will see you in the next one. God bless. Peace.